at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. I live to worship you. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling on earth. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, O God. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. There is no higher calling, hallelujah. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Yes, at your feet, my God, my Lord, my Father, my Jesus. You are amazing. Your grace, your mercy, oh God. Oh Lord, I live to worship you. There is no higher calling. There is no higher calling and no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to, yes, yes, there is no higher calling, oh God. There is no higher call. Greater honor belongs to you, Jesus. At your feet, Lord. Teach us to be at your feet, oh God. In the name of Jesus. Hallelujah. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live for the last time. There's no higher calling. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Thank you, Jesus. I'm amazed at your glory, embrace, oh God, by your mercy and your grace. I live to worship you, oh Lord. I live to worship Jesus. I live to worship Jesus, oh Lord. I live to worship you, oh Lord. I live to worship you. Hallelujah. Yes. Every tongue shall confess you, O Lord, is our God. Every knee shall bow before you, Lord, for you are God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Let's give God the best clap offering of praise. Praise the Lord. Hallelujah. Napakasarap umawit sa iyo, Panginoon. Sumigaw ng papuri sa iyo, O Diyos. Hari ng mga hari. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tayo manahan sa presensya ng Panginoon. Umawit, sumayaw. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Naasam-asam presensya mo'y muli kong maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Amen. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw sa Panginoon. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mo
sa presensya mo'y muli kong maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik, hallelujah, nananabik na makita ang luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga at sa galak tumatawa, hallelujah, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoon, Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Sumasayaw sa Panginoon, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ko, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Hallelujah! Thank you, Jesus! Oh, Panginoon, napakabuti mo. Kay sarap umawi, magpuri. O kay gandang pagmasdan tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailanman. O kay gandang pagmasdan tayo nagmamahalan. O kay gandang pagmasdan tayo nagmamahalan. At nananahan sa pag-ibig niyang sadyang wagas. Woo! Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailanman. Sama-samang umawi, sama-samang nagpupuri, Walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay, magpakailanman. Sama-samang umawi, sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailanman. Sama-samang umawi, sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailanman. For the last time, sama-samang umawi sa Panginoon. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailanman. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailanman. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailanman. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, O Diyos, you give us a song in our mouth to praise our God, Lord. Thank you, Jesus, for this wonderful day. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos,
soul. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, ang wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Yes, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan hindi na bahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig. Mas malawak pa, Panginoon. Yes. Kaysa aking mga pagkakasala, Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na bahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak kaysa aking mga pagkakasala, Panginoon. Sapat ang yakap mo, Panginoon. Salamat ang pag-ibig mo, Diyos. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailan. Diyos, ang kabutihan mo, Diyos. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Oh, hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabuti, yes, shout to the Lord. Diyos, ang kabutihan mo. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula. Hallelujah. Yes. Yes, Lord. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Sing it prayerfully to the Lord. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula. Nothing defeats, Lord.
katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah! 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 Purihin ka, O Diyos, magpakailanman, magpakailanman. Hallelujah! 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 Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, hindi ka nagbabago. Katapatan mo'y wagas from generation to generation, O God. Han mo'y magpakailanman. Yes, O God. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan ng Diyos magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Thank you, Jesus. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. You never change. You never change. Oh God, you're faithful and true, Lord God. With your word and your promises to us, oh God, and we celebrate that love and goodness and faithfulness, oh God, in our lives, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po ng inawit natin, siya ang Alpha at Omega, ang simula at ang katapusan. Amen. Siya po ang nagsimula ng mga magandang bagay sa ating buhay. Amen. Minsan hindi natin maintindihan, di ba, mga nangyayari. Minsan meron tayong mga pinili na mga sitwasyon, mga maling mga desisyon. Pero sabi, ang pag-ibig ng Diyos hindi matatapos. Minahal ka na niya noong simula hanggang matapos, mahal ka ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, karapat-dapat lang siyang sambahin. Amen. Karapat-dapat lang siyang purihin, ialay ang ating buhay. Kulang pa po ang ating buhay na pang-alay sa Panginoon sapagkat hindi nagbabago ang pag-ibig niya. Pinatunayan niya yun nung inaipako siya sa krus, di ba? Sa krus ng Kalbaryo. Minahal niya tayo kahit makasalanan pa tayo. At patuloy na tayong minamahal hanggang ngayon. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Pwede po ba nating pasalamatan siya? Sabihin niya natin, I love you, Jesus. I love you, Lord Jesus. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa katapatan mo, Panginoon. Ang lahat ng mga sinimulan mo, Ama, na maganda, Panginoon, sa buhay namin, tatapusin mo hanggang sa pagbabalik mo, Diyos. Pati na ang sinimulan mo, Panginoon, dito sa Pilipinas, oh God. Hallelujah, Lord. At ang lahat, Panginoon, oh Diyos, na magandang plano mo, tatapusin mo, Panginoon. Hallelujah. At ang magandang plano mo sa daigdig, oh God. Hallelujah, hanggang sa pagbabalik mo, Panginoon, magaganap. Sapagkat ang salita mo, hindi, Panginoon, ito, Lord, mawawalan, Panginoon, ng kabuluhan. Kahit isang tuldok, Panginoon, ng iyong mga salita, it will come to pass, O God. We have seen it before, hallelujah, and it is going on right now, and it will, O God, come to pass in the near future. Your coming, O God, your second coming, Lord. Panginoon, narito nga po kami, kahit masungit ang panahon, narito kami para sambahin ka. We do not want to miss, oh God, any of your word, any, oh God, of the good things that you're going to do, Lord, in our midst. Lord, salamat, Panginoon, sa mga kapatid na nakarating dito. Panginoon, hallelujah, Lord, that meron silang panampalataya na ikaw, Panginoon, ay katagpuin ngayon. Hallelujah, meron pananabik sa kanilang puso, Panginoon. Hallelujah, para sa iyong mga salita at sa fellowship, Panginoon, ng iyong mga anak, oh God, na narito. Panginoon, we are also praying, Lord, hallelujah, Jesus, ang mensahe, Panginoon, na dadali mo sa amin ngayon that will strike our hearts, oh God, will change us, oh God, will, Lord, draw us nearer to you, Lord, hallelujah, and we will see all the good things, oh God, your plans, Lord God, your instructions, Panginoon, para sa aming mga buhay.
Panginoon, it will cause us to humble ourselves before you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Bigyan mo kami ng banal na pagkatakot lagi, Panginoon, sa iyo, God. Hallelujah. At magamit sa kapurihan ng dakilang pangalan mo, Diyos. Hallelujah. Ikaw lang, Panginoon. Hallelujah. And dapat maitaas. This life is not about us, but it is about you, Lord, and your great love, O God, for all humanity, O God. Panginoon, salamat po. We also pray for the nations of the world na sa mga sandaling ito, kabila, Panginoon, ang maraming mga pagbaha. Panginoon, mga landslide, O God. Hallelujah, Jesus. Have mercy on all the peoples of the world. Panginoon, it is written, O God, that your judgment is already here, O God, but it's your will, Lord, for them to be enlightened, to be awakened, O God, even your church to be awakened, Lord. Hallelujah. Ang dalangin namin mangyari ang lahat ng layunin mo sa lahat ng nagaganap ngayon, maging ito man ay man-made, ang pandemic na ito, Panginoon. Hallelujah, still on your throne, O God, and you govern all the nations of the world. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Turuan mo kami magtiwala, Panginoon, sa iyo. Turuan mo yung mga anak, Panginoon, na manangan, mga lung sa iyong pag-ibig, O God, sa panahon na ito, Lord, ng mga huling araw. Panginoon, maraming salamat sa iyo, God. And as we, Lord God, listen to your voice, Lord, this morning, open our eyes, open our ears, O God. Use your servant, O God. Hallelujah. And make him your mouthpiece today, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo ang mataas na kapurihan, pasalamat at kalulatian. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Makakapuna po tayo. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are blessed. At maulan, ano po, masarap matulog, pero nandito po kayo, di ba? Na tayo po ay sama-sama na nagpupuri sa Panginoon at makikinig ng kanyang salita. Amen. Ang mga salita ng Diyos po ay nagpapalakas sa atin at ang fellowship ng bawat isa sa atin nagpapatibay po. Amen. Sa bawat isa sa atin. So yung pong ating pong ang kapangyarihan ng Panginoon nararanasan natin at yung po yung ayaw nating namimiss. Amen po ba? Amen. At nandyan po ang divine protection ng Lord sa atin when we gather together. Amen. Palakpakan nga po natin si God. Amen. Okay, so handa po ba kayo sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, handa ka na ba? Amen. Hallelujah. Alam niyo po kanina nag-worship tayo. Sabi ko, konti lang kami dito, Lord. Nagkakaisa kaya kami sa pagsamba sa'yo? Nagkakaisa kaya kami o mga yung iba mga lumipad pa yung mga isip, baka nandun pa sa tahanan nila, iniisip, baka binabahan na yung kanilang mga lugar, di po ba, no? Nagkakaisa kaya tayo, di ba? Kasi pagka nagkakaisa po tayo, talagang bumababa yung presensya ng Panginoon. Amen? Huwag na natin kalimutan muna natin yun. Amen? At tuon natin po yung ating puso't isipan sa salita po ng Diyos. Amen? So ngayon po ay tatawagan natin ang magsasalita po at gagamitin ng Lord ngayong umaga, ang ating pong minamahal na Pastor Ricky Valderrama. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat at sa mga nasa online ay magandang umaga po sa inyo lahat. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Nako. Okay, kala ko nilalamig eh. Kaya kailangan mag-warm up tayo para tayo mag-init. Amen. Palakpakan din natin ating mga sarili. Amen. Kasi hindi hadlang ang ulan sa ating pagsamba sa Panginoon. Sabi nga pag daw kung nasaan nakalaan ang iyong mahabang oras at nandun na yung presensya, sabi nila, yun ang passion mo eh. Kaya kung ikaw ay laging nasa mall, yun ang passion mo, ang mag-mall. Tapos kung ikaw ay laging trabaho ang inaatupag mo, yun ang passion mo, trabaho. Pero kung ikaw ay oras mo at panahon mo ay nasa church at sa lahat ng gawain ng Panginoon, yun ang passion mo. Bakit? Mahal na mahal mo kasi ang ginagawa mo. Mahal mo si Lord. Kaya purihin ang Panginoon at kahit tayo walang role dito sa church, ay mas pinili natin ang sumamba sa Panginoon. At yan naman ang nararapat at dapat natin gawin dahil siya yung pinakamataas na dapat nating sambahin. Amen. Bago po lahat, basahin sa inyo itong Leviticus chapter 10.
hanggang 5. Ang sabi diyan, ang dalawang anak ni Aaron na si Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat sapagkat hindi ito inutos sa kanila ni Yahweh. Kaya't mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh, dapat akong kilalaning banal ng sino man lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. Hindi nakaimik si Aaron, kaya't pinatawag ni Moises sina Misael at Esaphan, mga anak ni Uziel na tiyo ni Aaron, at sinabi sa kanila, alisin ninyo sa harap ng sanktuaryo ang bangkay ng inyong mga pinsan at ilabas ninyo sa kampo. Lumapit ang dalawa at nilabas nga nila ang mga bangkay na suot pa rin ang kanilang mga habang paloob na kasuotan. Alam niyo, at sa mga nakikinig, ito ang dapat nating malaman na napakahalaga ng pagsamba sa Diyos. Ito'y banal at talagang may mga pagkakataon na hindi karapat-dapat ang mga lumalapit at sumasamba sa Diyos. Nung panahon ng Diyos ni Yahweh ay napakahigpit ng pagsamba at napakaraming mga seremonya. At tulad ng dalawang anak ni Aaron ay gumawa sila ng kumbaga isang apoy na hindi ayon doon sa utos ng Diyos. Pero ano nangyari? Sila'y tinupok na Diyos ni Yahweh. Lumabas ang apoy at tinupok sila. Ganon katindi ang isang hindi tamang pagsamba at paglapit sa Diyos. Sa Toldang Tipanan, nangyari ang mga bagay ito. Ang Toldang Tipanan, doon mo mamimit talaga ang Panginoon. Harap-harapan. Kaya, alam nyo, masyado mahigpit ang para maranasan ang presensya ng Panginoon nung panahon na yon. Masyado mabigat. At kailangan suriin mo ang lahat ng iyong gagawin para lumapit kay Yahweh. Nagkaroon ng maling paghahandog. At ito ay nag-lead doon sa kamatayan, nasunog yung dalawa. Napakasakit nun. Yung, lalo't si Aaron, yung dalawang anak niya, nasaksihan niya na ito'y mamatay. Napakabigat nun. Pero ngayon, napawi ang ganong klaseng higpit ng pagsamba. Amen. Dahil sa ating Panginoon, nahawi ang tabing, malaya tayo nakakapasok ngayon sa presence ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, ito na lang ang ginawa ng utos ng Diyos, na alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap na ialin ninyo ang sariling bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-isip upang manawa ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Yun na lang ang nais natin gawin pag tayo ay sasamba. Ang ating mga sarili, siguraduhin natin na ito ay banal at kaaya at kalugod-lugod sa Diyos. Ngayon, kung i-apply natin ang Levitico sa Roma 12:1, yung higpit ng Diyos, palagay ko walang matitira sa pagsamba. Lahat tutupukin ng Diyos. Di nyo napansin yun, di ba? Kung ang higpit ng Diyos ay papatupad ngayon, palagay ko, marami ang mauubos tayo. Dahil hindi talaga tayo karapat-dapat sa presence ng Panginoon. Si Moises, pag pumapasok siya sa tipanan ng tolda, talagang kaharap niya ang Diyos. Harap-harapan niya, parang kaibigan lang yung kanyang kausap. Ang presence ni Yahweh. Yan. Dahil si Moises, talagang alam niya ang kanyang sarili na karapat-dapat at banal sa harapan ng Diyos. Yan. So ito nga ang gusto ko makita at maramdaman natin mga kapatid, yung sobrang pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng kalayaan sa pagsamba, malaya tayo nakakalapit sa presence ng Panginoon dito sa banal na altar, na talaga kung pwedeng bumaba ang presence ng Panginoon sa magitan ng apoy, at dahil yon sa ating Panginoong Jesus, na talaga naging susi upang tayo ay malaya makasamba sa Panginoon, sa Diyos.
Mula doon sa pasakit niya sa krus hanggang sa ngayon, pinararamdam niya ang isang pagmamahal na lagi binibigyan tayo ng chance na magbago. Eh, nung panahon na yun, tupok, patay ka kagad. Hindi ka bibigyan ng pagkakataon na i-correct ano man ang pagkakamali mo sa pagsamba. Pero sa ating panahon, nandun ang napakaraming pagkakataon na binibigay sa atin na tayo ay magising, maging handa. Lalo na ngayon na napansin natin na malapit na ang kanyang pagbabalik. Kaya ito ang panahon na talagang ang Diyos naghahanap ng mga tunay na mananamba. Kaya purihin ang Panginoon at nagpapatuloy naman tayo sa pagsamba, nagpapatuloy tayo sa paglilinis, nagpapatuloy tayo na tayo makorek ng Panginoon. Yan ay malaking bagay na ginawa ng ating Panginoon at ng Banal na Espiritu na patuloy na nagtuturo sa atin. Alam niyo, may dalawang isang bukirin sa kaliwa at sa kanan. Ang nakatanim doon ay mga puno. Sabihin natin mga puno doon ay sabihin natin mga 50 puno. Sa kabila ay ganun, 50 rin. Ito ay malalaking puno na. Pero dumating ang isang bagyo o pagbaha. Ang dalawang bahagi na to ng bukirin o mga puno ay dinaanan ng matinding bagyo at ng baha. Alam nyo, itong nasa kaliwa, halos bagsak lahat. Merong natira mga 2, 3, pero dito sa kabila, sa kanang bahagi ng mga puno, ay wala man lamang nabagsak o nabuwal na puno. At yung may-ari ng bukirin ay dito sa kabila ay talagang hinayaan na lamang niya na ang kalupang ito ay muli ay linisin, sunugin lahat yan. Yung natira ay siya niya tinabi, yung mga dalawang nanatili. Pero dito sa kabila, tuwan-tuwa siya dahil hindi ito bumagsak at nakapag-ani pa siya ng maraming bunga doon sa mga puno na yon. Ganon ang naging kagalakan ng isang may-ari na hindi lahat nabuwal ang kanyang mga tinanim na puno. Nais ko ipakita sa inyo na bilang church ay nagre-represent ang kanang bahagi na mga puno na siyang hindi nangabuwal sa kabila ng mga pagsubok. Pero sa kabilang panig naman, sila ang mga sabihin natin na mga puno na bakit nga sila nangabagsak? Sa palagay ninyo, bakit mga nabuwal ang mga puno na yan? Ang susi dyan ay dun sa pagiging rooted nila. Masyadong hindi maugat ang mga puno na natanim sa kaliwa. Pero dito sa kanan ay talagang yung kanilang mga ugat ay talagang kapit at malalim na nabaon doon sa kalupaan. Yon ang naging susi kung bakit sila ay nanatiling nakatayo sa kanilang mga posisyon. Kaya sa umagang ito, nais kong bigyan natin ng pansin itong ating topic na ang title ay Rooted. Sabihin nyo nga, rooted. Rooted. Ang rooted sa Tagalog, nakaugat. Ayan, napakalaking bahagi talaga sa isang puno ang siya ay nakaugat. Na kahit dumating ang maraming bagyo, pagbaha, kung malalim ang kanyang ugat at talagang malawak, ito ay magiging mananatiling matatag at buhay at mabunga. Alam niyo yung mga punong tabi-tabi, pag yan ay rooted, nag-abot ang kanilang mga ugat, kahit mabuwal yung isa, kumakapit pa rin siya dun sa kabilang puno. Yun ang kainaman ng pagiging rooted. Kumakapit siya sa katabi niyang puno para hindi naman siya mabuwal sa kanan o sa kaliwa. Kaya pansinin niyo, kung rooted lahat, kung tayo lahat ay rooted, may bumagsak man, tsak na merong kakapit, merong kang kakapitan, merong kang hindi ka kagad mabubuwal.
Kaya yun ang kainaman ng bawat lahat tayo ay rooted. Amen. Kaya basahin natin itong sa Colossians chapter 2, verse 6 to 7. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. Sa Tagalog, kung paano nga ninyo tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kaniya, na nangaugat at nangatatayo sa Kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. Ngayon, kailan ba nagsimula ang relasyon natin sa Panginoon? Ilang taon na ang nagdaan na tayo ay kung natatandaan niyo pa yung parable of the sower, yung naghasik siya ng mga binhi. Praise God. Nahasik sa atin ang mga binhi na yan at tumubo sa ating matatabang lupa na ating mga puso. Salita ng Diyos ang binhi. So na-inlove tayo kay Jesus. Kasi yun ang pinipresent ng mga, ng mga naghahasik eh. Yung ginawa niya, yung pasakit na ginawa niya, yung pagtubos niya sa ating makasalanan, sobra tayong na-inlove sa ating Panginoon. At sobrang kagalakan, yung excitement nandun, na halos sa lahat ng gawain, fellowship, di natin minimiss talaga yan dahil sobra tayong talagang na-inlove sa Panginoon. Ang malaking tanong lang ganun pa rin kaya ang ating excitement o joy sa Panginoon sa panahon natin ngayon? Di ba? Minsan marami, hindi na ganun eh. Nababago dahil sa dami ng dumaan sa buhay na intindihin, problema, mga magagandang bagay na talaga doon sila na-focus na yung atensyon ay nandun na, ay talagang nabago na ang lahat. Talagang hindi na ganun ang ating mga kagalakan. May tanong ako sa inyo, sino ang pinakapaborito niyong tao sa mundong ito? Isip kayo. Siyempre, pwedeng nanay mo, tatay mo, kaibigan mo, yung asawa mo. Di ba? Yan ang mga taong mahalaga sa iyo. Ngayon, kung dumating ang time na hindi mo na sila makasama o makausap, yung pinakamahalagang tao sa buhay mo, ano ang mararamdaman mo? Di ba? Sobrang lungkot. Yun lang mag-abroad ang iyong asawa, di ba? Kung laging siya ang gusto mong kasama at kausap. Nung araw, wala pang cellphone noon. Walang gabi na hindi umiiyak ang isang asawang naiwan. Naranasan ng nanay ko yan, dahil nag-abroad ang aking tatay, talagang laging mugto ang kanyang mata. Ang tagal bago mawala yung pagmugto. At kaming mga anak, ganun din, napakahirap pala nung umaalis ang mahal mo sa buhay. Yung siya, laging pag siya aalis, kahit ilang beses na siya nag-abroad, pag aalis siya, sobrang bigat yung maiiyak ka talaga. Dahil yung paborito mo, yung tao na yon. Kahit nga kaibigan, minsan dumarating talaga, mas mahal mo pa yung kaibigan mo sa magulang mo, sa asawa mo. Bakit? Kasi siya yung lagi mong kausap, doon ka niya nakapaghinga ng problema. At di mo magawa sa iyong magulang, sa iyong mga kapatid. Kaya siya lagi yung nagiging, gusto mo lagi siyang kausap, lagi mo siyang kasama. Kaya malulungkot tayo kapag yung mga tao na yan ay hindi na natin magkaroon ng pagkakataon na makasama at makausap. Ngayon, bakit? Ngayon, kung vice versa naman, yung paborito mo, ganun din naman. Ikaw din ang paborito niya, malulungkot din siya pagka hindi ka nakasama. So, parehas lang. So, bakit pareho silang nalulungkot? Because of their intimate relationship. May relasyon kasi eh. Yun, kung bakit nalulungkot ang isang tao, dahil meron siya relasyon sa tao na yun. We spend time with the people we value. So the same idea is true in our relationship with God. Pareho lang. Nalulungkot din siya lalo ang Panginoon kapag may umaagaw din ang oras at panahon natin sa Kanya.
So nakuha niyo ba yon? Na ang Panginoon, siya ay ating kaibigan, pero nalulungkot siya kapag wala na ang oras at panahon natin sa Kanya. Gusto rin ni Lord na makipagtawanan sa iyo. Gusto niya makinig sa iyo. Gusto niyang i-comfort ka, itama ka, ipakita sa iyo ang kanyang magandang plano para sa iyo. Pero, hindi mo siya pinapansin. Yun ang masang kalungkutan ng Panginoon. Napakarami niyang gustong gawin, sabihin sa atin, pero di natin mapansin dahil sa mga bagay na nasa ating paligid. Kaya nga si Pastora, panay ang text, panay ang paalala, di ba? Pakahirap na, di ba? Yung mga ayaw sumunod, ayaw makinig. Hindi naman talaga, ulitin natin, ginagawa lang niya kung ano yung pinagawa ng Panginoon, pero higit na nalulungkot ang Panginoon. Dahil siya yung talaga tinanggap natin, siya yung talaga relasyon natin sa ating mga buhay, sa ating puso. Pero talagang hindi natin makita yung bagay na yon na siya yung talagang mahalaga sa atin. Pero kung lalaliman natin ang ating relasyon, ang relasyon mo sa Kanya, na madidiscover natin how awesome He truly is. Na Jesus is more valuable than all of the world's riches, cooler than any friend, and better than any movies or video games. Yan yung mga pinagkakabahan ng mga tao, nakakakuha ng atensyon eh. Diyan tayo naglalaan ng mga oras at panahon, di ba? Sa mga, yung mga Netflix, video games, na talagang haba ng oras, mula umaga hanggang gabi, talagang kung pagpalitin mo kaya ang oras mo sa mula umaga hanggang gabi sa Panginoon, palagay ko, nako, pag hindi ka nag-ugat talaga sa Panginoon, mangyayari talaga yun. Pero walang kabuluhan. Ang oras na pinalalaanan mo, lalabo lang mata mo dyan. Tatamarila, wala ka rin magagawa sa maghapon. Sayang ang mga panahon. Sabi nga, mas cooler than any friend, di ba? Mas talagang sobrang kagalakan pagka tayo masyadong malapit sa relasyon sa Panginoon. Talagang siya yung kaibigan na hindi tayo iniiwan, na lagi na riyan nagpapaalala sa atin. Di ba? Kahit anong kayamanan dito sa libutan, walang pwedeng itumbas sa ating Panginoon. Bibigyan ka ng 1 bilyon, pagpapalit mo ba relasyon mo sa Panginoon? Siyempre, hindi. Kahit ilang bilyon yan. Kasi, iwanan mo rin yan eh. At ikaw, ang siyang magkakasama kayo doon sa kanyang kaharian. So, the key to getting rooted is placing Jesus at the center of your life. Yan talaga ang susi para tayo ay mag-ugat. Ay iposisyon natin ang Panginoon sa gitna ng ating buhay. Para siyang top root. Pag sinabing top root, yan ay yung primary root. Ay ganyan yan. Kita niyo yung malaking ugat na yon na tumubo sa gitna. Yon ang top root. Tapos, yung top root na yon, yung primary root, meron pa susupling na maraming ugat, maliliit. Pero lalaki rin yan at hahaba. Yan ang sinasabi ko, na pag humaba yung mga maliit na ugat, lumaki yan, merong pahalang at merong pabaon. Kaya hindi talaga ang isang puno ay posibleng mabuwal at masira o hindi magbunga kung ganyan ang magiging ugat niya. Ganyan kalawak, ganyan kadami ang kanyang magiging ugat. Rooted talaga. Kung bakit lahat tayo mga kapatid ay mayroong kahinaan at maaring bumagsak sa kasalanan. Pwede tayo magkamali sa desisyon at mamatay spiritually. Pero kung ating ugat ay lalalim at lalawak, tayo'y magiging matatag, mabunga, at mananatiling nakatayo sa anumang bagyo ng buhay. Amen. Amen. Para natin ang Panginoon. Ganyan, dapat
ang ating isipin na tayo maging rooted sa Panginoon at si Jesus Christ gawin nating sentro ng ating buhay. Pero pag di nakasentro talaga, hindi mangyayari na tayo maging lumawak ang ating mga ugat at maging pagpapala sa mga tao. So paano tayo magiging rooted kay Jesus? Number 1, at patuloy nating laging tinuturo, reading and studying the Bible. Yan. Basahin at pag-aralan ang banal na kasulatan. Si Maring Celia, talagang panabasa. Kung kumpara mo si Maring Celia sa kapatid na Celia noon at ngayon, iba ang Celia ngayon. Ano Mare? Naalala ko, natawa ko noon Yung kalalakihan, nandito, wala ako noon tinext ako, wala ba kang tayong Bible study? Wala si Paring Ricky. Nasa Maynila pa, nakabiyahe. Hindi tayo matutuloy. Umepal. Sabi natin yung pumasok si Maricela. Ako magtuturo sa inyo. At diba, ganun siya katapang, ganun siya kabold na sabihin, kung wala ang inyong maglilid sa inyo, ako maglilid sa inyo. Di ba, may rebuke pa nga si Mari. Sabi niya, at tatagal nyo na sa church, di ba kayo kayo mag-lead? So, isang pakikita lang dyan na kung ikaw ay talagang puspus ka o talagang ikaw ay patuloy nagbabasa at nag-aaral salita ng Panginoon, ay malaki ang magiging impact nito sa ating kapaligiran. So, maaring ang makalalakihan, kaya naman ang makalalakihan niya, nahiya lang sila. Naunahan sila ni Maricela. Yun lang Pero magagaling nga, makakumpare ko na yan, talagang mga dalubhasa yan. Matitindi. Pag nagtanong nga kaya, di ko masagot Gano'ng katitindi ang mga kalalakihan. Kaya minsan talaga ayoko nagtatanong lalo si Pare Oyong, ayoko nagtatanong yan. Hindi ko masagot Basta kinukuha yung mga tanong niya. Talagang matitindi ang mga kapwa ko kalalakihan. Kaya nga di kami nag-aaral ng Bible study malalawak na Balak namin kami ay lumabas na at talaga humayo. Turuan yung iba. Kaya minsan gano'n ang naming kaisipan. So, itong reading and studying the Bible ay hindi mo na kailangan talagang i-explica ng mahaba dahil alam na natin lahat yan. Naituro na yan sa atin. Kahit nung tayo ay mga bata pa, ay yan lang lagi sinasabi na tayo magbasa at mag-aral ng Bible o salita ng Panginoon. Pero dun sa Lucas 2:45, nais kong sabihin dito na maging maganda example ito si Jesus. Ang sabi nila, nung siya ay 12 years old, sa verse 45 ng chapter 2, hindi nila natagpuan si Jesus, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya ay nakaupong kasama ang mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat na nakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang katalinuhan. Tama? Si Jesus Christ, kahit siya, nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Panginoon. Mula sa pagkabata, yung 12 years old, talagang nakikipag-Bible study na siya. At hangang-hanga ang mga nakikinig sa kanya. Bakit? Siyempre, siya yung sabi nga, siya yung salita na nagkatawang tao. Hindi naman imposible yun. Posible talaga yon. Pero nag-set siya ng example na kahit siya ay anak, kahit siya ay nagkatawang tao, pinahalagahan pa rin niya ang kautusan. At nais niya makapagturo pa rin. Alam niyo kapatid, kaya tayo nag-aaral at nagbabasa, dahil di natin alam ang panahon na pwedeng tayo ay maging daluyan ng kanyang mga salita. Pwede tayo magturo, napapanahon o hindi. Kailangan nating ituro ang salita ng Panginoon. Paano kung hindi tayo nakapagbasa o hindi tayo nakapag-aral? Siyempre, wala tayong sasabihin. Kaya nga, dapat nating patuloy na pag-ukulan ng panahon ang pagbabasa. Ngayon, ano mangyayari pagka tayo binasa natin ang Bible? Ang sabi dyan ay faith increases, ang ating pananampalataya ay lalago. You understand more about God's plan for your life. So hindi lang buhay ng iba, maging buhay mo, makikita mo sa banal na kasulatan. You learn about God. So ang Diyos, napakaraming dapat mong malaman sa Diyos mula sa umpisa hanggang sa huli.
Doon makikita talaga na ang Diyos ay kung ano siya, nung pasimula hanggang sa wakas, siya pa rin ang Diyos na hindi nagbabago. Dapat natin malaman yan. Isa pa, God's plan for saving us from sin. Doon natin makikita na ano yung mga plano ng Diyos para talaga tayo ay maligtas sa lahat ng uri ng kasalanan. Dahil ang ating kaaway talagang naghahanap ng open na sa ating mga buhay, kung saan pwedeng targetin. Ganyang katalino ang kaaway. Kaya kung hindi tayo magbabasa ng banal na kasulatan, hindi natin alam kung paano umaatake ang kaaway, kung paano tayo talaga maliligtas. Yan. At hindi tayo mapahamak. Sa madalit salita, ang Bible ay susi sa lahat. Siya yung susi sa lahat ng ating buhay. Kasi banal ang salita ng Diyos eh. Talagang, kumbaga sa isang appliances yan, siya yung manual. Pwede bang gamitan ng isang appliances nang hindi ka gumamit ng manual? Kung halimbawa, bagong-bago yung appliances na yan o gadget na yan, bigla mo siya pinaandar, pipindot ka, at hindi ka nagbasa ng manual o instruction, pwedeng masira ka agad, pwedeng sumabog, mapapahama ka. Ganyan ang Bible. Tayo ang ginawa, nilikha ng Diyos, gaya ng isang instrumento. Ang Bible ang siyang manual natin. Kung paano tayo mabubuhay at kung paano tayo gagamitin ang buhay na ito para sa Diyos at para sa tao. Kaya minsan, labas na sa manual ng Diyos ang mga pinagagagawa natin. Na-check ng Diyos yan. Marami tayong mga ginagawa na wala doon sa panuntunan ng Diyos. Kaya nangyayari, madali tayong sumablay, masira, at napipintasan dahil mali ang ating paggamit sa ating mga sarili, sa ating mga buhay. Ayan. So maliwanag tayo doon. Kailangan natin pag-aralan at basahin ang banal na kasulatan. Pangalawa, praying to God. Prayer is communicating with God, bringing all requests to Him, powerful and changes circumstances in our lives, bringing God's will from heaven to earth. So ang prayer, isang napakalaking bahagi din yan na kailangan nating isabuhay. Dahil dito naman tayo makipag-communicate sa Diyos. Pag nagbasa tayo, nagsasalita ang Diyos sa atin. Ngayon, paano naman tayo magbabalik sa Kanya? Paano natin sasagutin ng Diyos? Yun ang tinatawag na prayer. Kailangan sabihin natin sa Panginoon, Lord, sabihin mo sa akin kung tama ang aking pangkaunawa sa iyong mga salita. Dapat ganun eh. Nakikipag-communicate tayo sa Diyos. Lord, tama ba itong gagawin ko? Magsalita ka muli sa akin, sabihin mo kung tama ba itong aking gagawin. Ganun eh. Laging check natin ang mga bagay sa Diyos. At napakaganda. Pwede tayo magbigay ng mga request sa Kanya. Bakit? Siya naman talaga nagkakalob ng lahat eh. Yung mga extra natin pangailangan, yung mga sa bagay na parang imposible sa atin, posible naman sa Diyos yan. So kailangan natin ihain sa Kanya yung ating mga request. At ang malaking bagay dito, yung powerful and change circumstances in our lives. Yung may kapangyarihan talaga ang panalangin. Yan ang talagang inaabangan ng Diyos eh. Yung panalangin na yan. At minsan, nandyan yung kapangyarihan. Kaya minsan, doon pa lang natin nakikita yung ating kaloob. Na ako pala ay pag nanalangin sa isang kapatid, sa isang gawain, may nangyayari. Ibig sabihin, may power talaga ang panalangin mo. Doon pa lang madidiscover na ikaw pala ay mayroong kaloob na anuman ang iyong i-declare ay siyang nangyayari. Siyempre, dapat matuklasan natin yan. At kaya mong baguhin ang mga sitwasyon sa iyong buhay. Kaya minsan dyan nagkukulang eh. Yung mga desisyon natin, hindi na tayo dumadaan sa prayer. Sige lang tayo na sige. Pero ang panalangin, kaya niyang baguhin. Pwede kanyang, kung mali ang iyong tinatahak, pwedeng ibaling ka ng Diyos doon sa gusto niyang mangyari sa iyong buhay. Yun ang kagandahan ng panalangin.
At yung panghuli, yung bringing God's will from heaven to earth. Na hindi talaga pwede na minsan, ang panalangin dito sa lupa ay depende kung pahihintulutan ng Diyos sa taas. Yun ang isang maganda na panalangin. Laging sasabihin natin, nakalooban ng Panginoon, itong nangyayari o nangyayari sa aking pamilya, sa aking personal buhay. Kaya nga, tandaan natin, lahat ng nangyayari sa atin sa mundo, sa ating paligid, lahat may permiso ang Diyos. Kahit yung pandemic na yan, hinayaan ng Diyos na mangyari yan, dahil yun ang kanyang kalooban na mangyari. At marami naman nangyaring magaganda. At yun ang dapat natin gawin, patuloy na manalangin sa Diyos na maunawaan natin yung mga bagay na nangyayari sa ating paligid. Ang sabi, prayer is not all about us, not only before food, only at bedtime, only at funerals or church services. Sabihin, ang prayer, hindi lang yan hindi lang tungkol sa atin, o pagkakakain lang tayo, tsaka lang tayo mananalangin. O hindi lang yan pagka tayo matutulog. At hindi lang yan pagka may mga service sa patay o sa church, doon lang tayo mananalangin. Para tayo automatic, hindi dapat ganun. Yan ay dapat parang hininga na natin ang prayer. Kung paano tayo humihinga sa bawat sandali, ganun umuusal tayo ng panalangin sa ating Diyos. O, yun tatawag na panalangin walang patid. Hindi yung panalangin na mula magbibilang ka ng oras, mananatili ka sa isang lugar, hindi mo kakayanin yun. Pero sinasabing panalangin walang patid, sa bawat sandali ay umuusal ka, nakikipag-communicate ka sa Diyos. Kung ikaw'y kakain, kung ikaw'y nasa trabaho, kahit ikaw'y nasa banyo, kahit ikaw ay nag-iisip o paplano sa iyong buhay, lagi nandun ang prayer din. O, yun ang sinasabi talagang yung communication mo sa Diyos, talaga hindi na puputol, parang hininga. Yan. So, bakit kailangan manalangin? Ang sabi dito sa Lucas chapter 6 verse 12 to 16, sa verse 12, sabi diyan, nangyari nung araw na iyon, siya ay pumunta sa bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niya mga apostol. Tingnan lang natin itong verse 12. Ang sabi diyan, nangyari nung araw na iyon, siya ay pumunta sa bundok upang manalangin. Nanalangin sa Diyos sa buong magdamag. Itong si Jesus Christ kasi, bakit kailangan niya manalangin? Dahil alam niya, nakakaharapin niya isang matinding pasakit sa kanyang buhay. Yun siya ay dadanas ng talagang pag-aalay sa pagtubos sa kasalanan ng tao. Hindi niya kakayanin talaga sa kanyang sarili, sa pagiging katawan tao, yung mangyayari na yon. Pero kailangan niya humingi ng lakas, ng tapang, na harapin ang mga bagay na yon sa pamamagitan ng panalangin. Kung si Jesus, siya na nga Panginoon Diyos nasa katawan tao, alam niya yung kapangyarihan at magagawa ng panalangin. Tayo, hindi naman tayo Diyos. Tayo nilikha at tayo mas matagal ang ating ilalagay dito, mas kailangan talaga nating manalangin. Si Jesus Christ, alam niya, pagkatubos, mabubuhay siya, akit na uli siya. Gano'n kaigsi yung kanyang misyon dito sa lupa. Pero tayo, habang tayo nabubuhay, hindi natin kailan tayo mamatay Pero kailangan talaga tayo sa bawat araw ay manalangin sa Panginoon sapagkat napakadelikado ng bawat sandali at ng bawat araw. Yan. Kaya kailangan tayong manalangin, mga kapatid. Kaya si Jesus Christ, nag-set siya talaga ng mga example mula sa pagbabasa hanggang sa panalangin, ay pinakita niya na kailangan nyo talaga ng communication sa Diyos. Pangatlo, ay para maging rooted tayo ay worshiping God. Ang sabi sa Psalms 95:6, come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker.
ang pagsamba talaga ay nararapat sa ating Diyos. Siya lang talaga dapat natin sambahin. Siya yung pinakamataas, siya yung lumikha sa atin. Walang bagay siguro, walang bagay na masasabi natin na hindi dapat sambahin ang Diyos. Dahil mula umpisa hanggang sa ngayon, at sa mga darating pa, ang Diyos ay mananatili sa kanyang pag-ibig at magandang plano sa atin. Napakaganda nga, sinabi na sa atin kung ano magiging kalagayan natin eh. Ang kailangan lang talaga natin ay gumawa at maghanda doon sa kanyang mga inihanda para sa atin. Yun lang ang gagawin natin eh. At napakabuti ng Diyos sapagkat ibinigay niya ang kanyang anak. Ibigay niya ang banal na espiritu na talagang, sabi ko nga, pinipigil pa niya na i-judge tayo ng Diyos. Kumbaga, kung ibabalikan natin ang paggunaw sa Sodom at Gomora, baka maraming mga bansa na ngayon ang talagang winasak ng Diyos. Pero hindi, nakita niya, meron pang mga Christian doon, meron pang mga talagang mabubuti, mga banal. Hindi niya ginagawa yon. Kung nagpapadala man siya ng judgment, siguro mga ganyan, mga bagyo, mga pagbaha, mga paglindol. Ganun lang. Parang sineshake lang tayo, inaalarma lang tayo ng kanyang mga kamay. Pero isang bagay makita natin dyan na siya ang Diyos na mabuti na dapat natin siyang sambahin. At dapat na tayo talagang bumaba at lumuhod sa Kanya. Paano natin sasambahin ang Diyos? Sabi, think of worship as an opportunity to honor God with every part of your life. Yan. It's a reflection of your love for God. You can worship God while listening to music on your own or at church, but that's just one way lang to honor God. Truly worshiping God can be done in all things. Sa lahat ng bagay, pwede kang maging act of worship sa Diyos. You can worship Jesus by reading the Bible, yan. By giving money and offering, by doing your best while at school, yan. By serving people in need, by working hard at sports practice. The list is endless. Sa lahat ng bagay na ating ginagawa, pwede nating masamba ang Diyos. Di ba? Kung nasa presence tayo ng Panginoon, talagang lahat ng bagay na yan ay isang tanda ng ating pagsamba, pag-worship sa Kanya. You can simply say, God, I worship you and I want to honor you right now with this activity. You don't have to wait for the worship music. Bahagi lang yung mga pag-awit na yan, parte lang yan. Pero ang worship sa Diyos talagang pang araw-araw na sa ating ginagawa, yan ay pag-worship sa Diyos. So bilang pagtatapos, ay tandaan natin, relationship with God is your most important relationship. Tandaan niyo yan. Relationship with God is your most important relationship. Kung meron kayong mga relasyon ngayon sa asawa, sa anak, sa kaibigan, tandaan ninyo ang mga relasyon na yan ay pandito lang. Pero ang mananatili at yung may forever, ang relasyon natin sa Diyos. May nakita ba kayo sa Bible, nabasa, na doon may pamilya kayo? Wala. Na kayo ay magkakaanak pa ron o ano man, ganun pa rin ang inyong sama-sama? Hindi. Ang sabi dyan ay ang mananatili yung ating relasyon na siya yung ama at tayo yung kanyang mga anak. Kaya sino pahalagan mo relasyon? Di ang relasyon sa Diyos. Ang sabi dyan, spiritual growth is God's will for your life. Ang kalooban talaga ng Diyos ay lumago tayo spiritually. Go deep is the way to grow strong. Magpakalalim tayo sa Diyos. Yan ang daan para tayo ay tumatag. Kaya walang pwedeng humadlang sa ating relasyon, sa ating pagsamba sa Diyos. Pag ikaw talaga ay malalim sa Kanya, walang pwedeng humadlang sa iyong daraanan sa pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Ako nga, minsan iniisip ko, abala sa akin ang trabaho, abala sa Panginoon yung pamilya. Ganun Pagka in love ka sa Panginoon, lahat ng mga ginagawa mo pandito,
nakaabala ka sa pinagagawa ng Panginoon. Ganon talaga dapat tayo eh. Ganon ka ma-inlove sa Panginoon na mamaya ka na, uunahin ko muna si Lord. Siya yung mahal ko, siya yung talagang paglalaanan ko ng oras ko at panahon. Ganyan dapat tayo magmahal sa Diyos. Talagang lagi ka nasasabik sa Kanya. Kapag nag-aabang ka lagi ng sasabihin sa iyo ng personal. Sabi, there is no shortcut to cultivating a relationship. Di ba? Walang shortcut. Pagka gusto mo na isang magandang relasyon, matatag, walang shortcut dyan. Hindi pa pwedeng tayo na, kagad. Delikado yun. Maraming ganun eh. Nagrelasyon kagad, sa bandang huli, naghiwalay din. Bakit? Grab kagad eh. Relasyon kagad eh. Pero sa relasyon na talagang yan ay binuo sa mahabang panahon na talagang nandun ang talagang pag-uusap, communication, nandun talaga ang talagang paglalaan ng mga oras sa bawat isa, ay talagang lalago at magiging matatag ang isang relasyon kapag naglaan talaga ng panahon at oras. Ganyan sa Panginoon. Dapat talaga ito ang panahon na maglaan tayo ng mahabang oras ng lakas sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito ay nais ko tayo tumayo at nais ko magbigay tayo ng isang commitment prayer. Yung para bang mangangako tayo sa Panginoon, isang prayer na talagang Lord, ito magiging ako na. Mula ngayong araw na ito at sa mga susunod pa pang araw. Kaya sa mga nakikinig, maglaan tayo ng isang prayer na kung saan talaga ikukumit na natin yung ating sarili na may pag-ibig sa ating Panginoon. Pero bago po yun ay purihin natin ang Panginoon, i-worship natin siya na tayo na talaga ay sa Kanya. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Jesus. Okay, sabay-sabay tayong umawit sa Panginoon ng isang awit. Okay. Meron tayong ano. Amen. Praise God. Hallelujah. Hear us. Stand forever in your mighty hand, living with your promise written on my heart. I am yours. I am yours, surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Everybody sing. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise written on my heart. Hallelujah, I am yours, I am yours, surrendered wholly
to you. You set me in your family, calling me your own. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Lord God, I freely and most willingly submit my will before you now, and I ask that from now on, you and only you will lead me. I also submit my body to you as a living sacrifice for your use and the use of your kingdom. Lord, let me no longer be conformed to this world, but be transformed by the renewing of my mind, such that I may be a sacrifice to your good and acceptable and perfect will. Search me, O God, and know my heart. Test me and try me, Lord, and know my thoughts, and see if there is any wickedness in me. Lead me, O Lord, in your everlasting ways. O Lord God, as I submit myself to you, I commit to doing everything I do, to saying everything I say, and to choosing everything I choose for the sake of your kingdom and not mine. Father, I pray this in the mighty name of your Son, Lord Jesus Christ, my Lord and my Savior. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus. Now I belong to you, Lord. I need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Yes, oh Jesus, we belong to you. Yes, oh God, I belong to you, Jesus, oh God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, O Diyos. Salamat sa iyong presensya, O God. Salamat itinama mo, Panginoon, ang aming puso, O Diyos. Lord, ikaw nga, Panginoon, ang dapat namin ibigin. Kami ay sa iyo na at walang pwedeng umangkin ng aming pag-ibig sa iyo, O Diyos. Lord, tunay nga, Panginoon, sa aming panalangin, O God, search mo ang aming mga puso, anumang mga naging balakid, pagkakasala namin sa iyo, O Diyos, patawad po, Panginoon. Lord, maging i-treasure namin ang mensahe mo, Panginoon, sa umagang ito. Sapagkat wala kang inisip na bagay na aming ikasasama,
kundi lahat ay pawang ikabubuti namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, patawad sa lahat ng pagkukulang, Panginoon. Lord, kami ay tao na nakakasala at nagkukulang sa iyo. Hindi namin kayang gawin yung mga bagay na hindi namin kayang supilin sa aming mga sarili. Ay hinihingi po namin na yung tulong, Panginoon. Na ikaw po, ang iyong kapangyarihan ay tulungan kami na magawa namin yung mga bagay na di namin kayang gawin, O Diyos. Lord, ito ng panahon na naghahanap ka ng mga tunay na mananamba. Lord, narito kami, handang sumamba sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Hindi kami natatakot, Panginoon, maging aming buhay ay mawala. Kung kami naman, Panginoon, nasa oras ng paglilingkod sa iyo, isang napakasarap na pakiramdam, kung kami ay kukunin mo sa anumang kaparaanan ng kamatayan, ay nakahanda kami, Panginoon, sapagkat mas inaasam namin yung buhay na nilaan mo para sa amin. Ngayong ngayon, naramdam namin, Panginoon Diyos, ang hirap na mabuhay sa libutan ito, O Diyos. Laging nandiyan ang pangambat, panganib. Pero salamat at nariyan ka patuloy, O God, ang salita mo, nagtuturo sa amin, nagpa-comfort sa amin, Panginoon, na huwag kaming matakot, huwag kaming mangamba, sapagkat ikaw ay kasama namin sa bawat sandali, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Pagpapala ang iniiwan ko sa aking mga kapatid at sa aking mga kamanggagawa sa lugar na church nito, O Diyos. Maging sa mga nakikinig, pagpapala ang ibigay mo sa kanila, O Diyos. At itama mo kanilang mga puso ang kanilang mga pagtakbo sa iyo, O Diyos. Hayaan mo sila, Panginoon, ay manatili na tumatakbo at marating ang iyong pinagagawa, ang finish line na dapat nilang marating, Panginoon. Habang kami nabubuhay, O Diyos, kami magtitiwala at magpapagamit sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito at muli sa iyo ang lahat ng papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus na Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. Praise God. Tayo po ba pinagpala ng Panginoon? Amen. So, sa kukunting bilang po natin, ay nagpapasalamat pa rin tayo kay Lord dahil nakarating po tayo sa lugar na ito para sumamba sa Kanya. So, basahin po natin ang nakalagay sa Bible sa John 3:16. So, sabi po sa John 3:16 is, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. So, hindi po to words of salvation ngayon na mag-share ako about salvation. Kung babasahin po natin yung verse niyan, For God so loved the world, sabi ka dyan, mahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya binigay ang kanyang buktong na anak. So, it is a sacrifice, di ba? Ibigay ng Diyos ang kanyang anak para sa atin. So, God expect na tayo man, di ba, sa kaunting bagay, sa kaunting pera, na ibinibigay natin as an offering or tithes. Kung talagang mahal po natin ang Diyos, ibibigay po natin, hindi po natin ito magkakait sa ating Panginoon. Dahil lahat po ng bagay sa Kanya, amen po ba? Even po ang buhay ng tao ay sa Kanya po. So sabi sa nalabasa ko, sa buhay po ni Abraham, it is always, giving is a test of faith. Diba? Sa buhay po ni Abraham, diba? Yung pinapunta siya sa bundok, kasama po kanyang anak. Hindi alam na kanya na i-offer siya, si Isaac. Pero what happened? Sumunod po siya sa Panginoon dahil mahal po niya ang Panginoon. It is an offering na tinesting po siya. So every person, every children of God, o mga Christians na nagbibigay sa ating Panginoon, it is a test. Minsan iisipin natin ibibigay ko mo ba ito, bukas may babayaran ako. Ibibigay ko mo ba ito, kakapusin ako. Pero it is a test na binibigay po sa ating Panginoon. Kung si Abraham nga, hindi niya pinagkait din yung anak niya. In-offer niya na willing siyang papatayin kahit masakit sa kanyang damdamin. Gayon din po ang pagbibigay. Mas higit po yung gagawin ni Abraham dahil buhay po na kanyang anak yung gagawin, bibigay niya. Pero hindi niya pinagkait sa Panginoon. So it is a test of faith. Yung test of faith na yun, nagbibigay po tayo, hindi po para sa ngayon. Yung panahon po ni Abraham, pinakikinabangan po natin yun. Di ba pinagpala po si Abraham? Yung descendant niya, pinakinabangan yung faith na pinakita sa Panginoon. Di ba dumami yung descendant niya, di ba?
So, until now, nakikinabang po tayo. So, we are giving for our children's future. Amen po ba? Hindi po tayo nagbibigay dahil sa kanila, may kailangan tayo. Hindi tayo nagbibigay dahil we want God to bless us now. We are giving for God to bless our future, yung descendants po natin. So, yun po ang purpose ng giving. Di ba? Ang salvation, once you receive Christ as your God and Savior, you are born again. Di ba? Nabago ka. So, hindi lang yung spiritual mo dapat nababago, pati bulsa mo, pati puso mo, pati yung way of thinking, dapat nabago din. Yan po ba? So, tayo po'y manalangin. Lord, sa umaga nagpapasalamat Lord kami sa mabiyayang araw na binigay mo sa amin, in spite na may mga bagyo at mga suliranin, mga pandemic na dumating sa buhay, ay hindi mo kami pinagkukulang. Panginoon, dalangin ko nga po Lord sa iyo, ang mga anak mo magbibigay sa iyo Lord. It is a test of faith na pagpalain mo Lord ang aming descendant, pagpalain mo Lord ang aming mga future descendant, ang aming mga anak, na patuloy mo silang pagpapalay at ganoon din Lord, patuloy din sila magbibigay sa iyo. Lord, ang aming pagbibigay ay maging lunas po ito sa aming karamdaman at patuloy mo Lord pagpapalain Lord ang aming mga business na iyong pinagkatiwala. And we pray this in Jesus' name. Amen. Praise God, amen. Habang po tayo magbibigay kay Lord, meron bang usher? Amen. Mag-aalay po ako ng isang special number for the Lord. Amen. Kanta ako kasi walang kakumakanta di ba? Sabi ng Panginoon, mauna ka na. Sige, nilakasan ko na yung loob ko, mas ninenervous ako ngayon kaysa pag magpipreach ako. Amen. Praise God. Pero ito po, awitin na to, nangyari sa buhay ko to dahil natagpuan ko yung aking hinahanap. Ikaw pala, Panginoong Jesus. Amen. Sabayan niyo po ako. Lakas ng konti. Kay tagal na rin naghahanap, pagmamahal na sadyang wagas, isang paglingap na magbibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Sa dinami ng daang tinahak, tanging sa'yo pala ang kasagutan. Panginoong mahal, ikaw palang may hawak, susi sa ligayang magpakailanman. Ikaw palang magbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Amen. Hallelujah, Jesus. Kay gaan ng puso at damdamin, ngayong ika'y nasa aking buhay. Anong pagsubok man, ika'y nag-aalalay, kaibigan kang hindi malilimutan. Ikaw pala ang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw pala ang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Gaano man kadalas kitang talikuran at saktan, pag
magpapatawad ay agad, lagi mong laan, kailan pa man. Yes, Lord. Ikaw pa rin, handa akong tanggapin. Ikaw pala ang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw pala ang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Susunod na kayo, mag-special number kayo. Praise God. For the glory of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ng isang malakas na palakpakang ating Panginoon. Whew! Nervous talaga ako. Hallelujah. Pero ginawa ko po yun for the glory of God. Amen. At papasalamat ako sa inyo po dahil po patuloy po kayo nananalangin. Amen. Alam nyo, sabi nga ni Lord, kung matigas ang ulo ng mga member, dapat ikaw ang pinakamatigas ang ulo. Ako daw. Bakit? Wala akong tigil ng pagpapaalala sa inyo. Amen. Akong pinakamatigas ang ulo na magsasawa kayo sa kakatingin po doon na basahin yung Bible, mag-devotion kayo. Ano po, sa mga anak ko, mas kung matigas ang ulo nila, mas matigas ang ulo ko sa kanila. Di ba? Kung matigas ang ulo ng mga anak nyo, mas higitan nyo. Di ba? Mas matigas ang ulo nyo. Bakit? Paalala kayo ng paalala sa kanila. Don't let them go astray. Don't let them depart sa mundong ito na walang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? At tayo po yung makulit sa trono ng Panginoon. Amen? Para po ipanalangin natin sila. Amen? God loves them. God loves our children. Amen? Praise God. So ito po ang mga paalala po sa ating pong mga gawain. Amen. Sa August po ay magkakaroon na tayo ng second service. Pakibalita po ito do sa mga members natin. Baka po akala nila kasi puno na, ang capacity lang natin is 40 because of our social distancing. Kaya po magkakaroon tayo ng second service. 3:00 po ng hapon yung ating second service. At maglagay po kayo doon sa ating group chat kung alin po yung pipiliin ninyo, or morning or afternoon, di ba, na service para po ating mai-regulate yung pagpunta po ng mga tao. Amen. Patuloy po tayong sumama sa dawn prayer natin every Monday, Wednesday, Friday, Saturday at 5:30 a.m. Nung pong sa Friday po natin, yung ating prayer and worship night, ginawa po nating online. Noon lang po yun kasi maulan, di po ba? Isang linggo na po yatang umuulan. Mapalad po tayo at wala pang masyadong baha. Po dito sa atin, mataas po tayo. Pat doon sa mga lowland, po yung mga malalapit sa mga bundok at yung pong may mga malapit sa ilog, mga bahay po nila ay nanganganib sa landslide. Patuloy po natin silang ipanalangin. At yung mga iba po ay talagang may sinabi po yung isang pulis sa gawing Region 1 na yung mga tulay daw nila ay na-wipe out na ng baha. Kaya manalangin po tayo. Kaninang maga, habang devotion ako, pinapatigil ko na nga yung ulan. In Jesus' name, tumigil ka ulan. Diba? Kasi mayroon tayong authority. Pero nakita natin, di ba, sa China, sa US, sa Japan, iba-iba pong sa Europe, di po ba, ang talagang grabe po yung mga flash flood at mga pagbabaha. Kaya mapalad pa tayo dito, pero tayo ay dapat manalangin. Amen? Mahal ng Diyos ang Pilipinas sapagkat maraming mga anak siya dito na nananalangin. May takot, di po ba, sa Panginoon? Okay. At patuloy din po natin ipag-pray na yung ating pong bansa ay makatapos na po tayo sa pandemic na ito. Di ba, matapos na po itong, kung ito man ay man-made or natural, di po hindi natin alam, pero
still we believe that God is on His throne. Nandun po ang Panginoon nakaupo sa kanyang trono, and He has a higher purpose. Ang purpose ng mga tao po ay distraction, di ba? Pumatay. Alam natin yan ang plano ni Satan, pero ang Diyos ay naparito para magbigay ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. So we are believing that God is for us. Ano po, iniingatan niya tayo. Meron lang siyang tinuturo sa atin when we acquire sickness, di ba? Kung may mga nangyayari sa ating hindi maganda, still, ang pinakamabuti po ang nasa isip po ng ating Panginoon. Ayaw niya tayong mapahamak. Amen po. Hallelujah. Praise God. Yan po yung ating anniversary. Ano po, October 24, first service, 9 a.m. to 11:30 a.m. At second service is 3 p.m. to 5:30 p.m. May pag-pray po natin ang ating church anniversary. Ano po, simple lang po ito. Patuloy natin ipag-pray yung mga committee at iba pang mga pag-uusapan po natin. At ang team natin po dyan is about our mission, evangelism, yung the prayer of Jabez. Ano po, yung Lord, bless me, increase my territory, keep me away from harm, that it will not cause me pain. Diba? Yun yung ating pong prayer. Pag-pray po natin that na nag-open po ang mission to Thailand. Sino po dito gusto maging missionary sa Thailand? Thailand. Ano po, alam niyo po ba na ang Thailand ay open, at malaya po, pwede palang mag-house to house doon, evangelism. At sila po ay inopen nila na ang mga tao po ay pwedeng mamili ng kani-kanilang mga religion. Kaya po, parang dito sa Pilipinas, kaya po, ipag-pray natin, ang masakit po dyan, dahil mas marami sa kanila po, Buddhist. Ang Buddhist ay naniniwala na mayroong reincarnation. Kaya marami sa kanilang nagpapakamatay. May isang nurse na tumalon sa ospital dahil po bagot na siya sa kaalaga sa mga COVID patient. Nagpakamatay po, patay siya. Naniniwala kasi sila na pag namatay po sila may pupunta lang po sa mga animals. Na isang kasinungalingan ng dyablo. Hindi nila alam, pag magpakamatay ka, pupunta ka sa impyerno, di ba? So kawawa. Mayroong isang gwardiya na matanda na nagkasakit ng COVID. Nakita na lang natagpuan, nagpakamatay siya sa kanyang room. Nagbigti. Sinabit sa may bintana yung nylon cord. Lumuhod. Lumuhod lang. Nagpakamatay talaga siya. Nakakalungkot po na maraming mga, lalong panahon na ito, yung mga walang Diyos. Na hindi sila marunong tumawag, walang outlet yung kanilang mga nararamdaman, yung kanilang mga depression, wala po silang matawagan. So we need to pray for them, and if you are called by God, na mapunta doon, mag-pray po tayo, God will provide. Ako sabi ko, Lord, gusto kong mag-mission doon. Sabi nga ni Sister Christine, Pastora, pumunta ka na dito. Dito ka na lang sa apartment ko, tumira. Sabi, kahit mga 2 buwan, 1 buwan, 2 buwan, sabi gano'n, tulungan mo kami. Kakaunti lang kami na missionary dito sa Thailand. So pray for Thailand. Amen? If you want to support yung mission sa Thailand, magsabi lang po kayo sa akin, ipinapadala ko yun through GCash kay Sister Christine Gado. Marami po silang kasamahan doon. So purihin po ang Panginoon. Praise God. Sabi ko sa kanya, mga next year siguro, pagka maluwag-luwag na. Amen. So yun po yun. Tapos tayo po lahat ay tumayo and let us pray. Salamat po sa lahat ng nananalangin. Po sa mga may sakit. Ang Diyos po ay kumikilos. Nandiyan po si Sister Maylene, di ba? Nakauwi na sila from hospital last, 2 weeks na ba? Patuloy natin ipag-pray si Brother Rolly. Hindi pa siya na-ooperahan, pero ang prayer natin, hindi na siya ma-opera. Amen. Si Tita Minya nagpapapray na tubuan daw siya ng ngipin. So yun po ang mga panahon na mga creative miracle. Naniniwala ba kayo? Walang imposible sa Diyos. Diba? Yung mga bingi makakarinig. Yung mga bulag makakakita. Amen. Yung mga walang ngipin, matutubuan ng ngipin. Yung mga walang buhok, may pag-asa na po yan. Diba? Pag-pray natin, diba? Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, declare natin yung ating pananampalataya. Sabihin natin, I am a child of God, redeemed by the blood of Jesus Christ. Because of Jesus, I'm going to heaven.
Because of Jesus, I can do everything. In my life, I will serve thousands of people. I will evangelize thousands of people. I can do it. I want to do it. I will do it. Something good is going to happen to me today. In Jesus' name, I proclaim, God does everything. God does everything. God does everything. Amen. 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 Hallelujah. Taas po natin mga kamay natin sa Panginoon. Hallelujah. May the Lord bless you and keep you. May the Lord smile upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace now and forever in the mighty name of our Lord Jesus Christ. At ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Praise God. Jesus loves you all. Amen. Hallelujah. Let's praise the Lord and thank Him this morning. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. One more time, you are not a God. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. Yes, oh God, you are God alone. You are God alone. Hallelujah. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are unchangeable, unshakable, unchangeable. Hallelujah. Unshakable, unstoppable God. Unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unshakable, unstoppable. That's what. Shout to the Lord. You are unchangeable, unshakable, unchangeable. Hallelujah. Unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. Hallelujah. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone.
before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Thank you, Lord. Palapakan natin ng Panginoon.